Amen. Thank you, Lord. Okay, last Sunday na sa buwan ng August, mga kapatid. And tomorrow ay September na. Ano bang nakaka-excite sa buwan ng September? Actually, mga kapatid, lagi natin yan nakikita, mga kapatid, sa social media kapag September ay lumalabas na po yung isang icon at yun ay walang iba po hindi yun yan? Whenever I see boys and girls, si Jose Marichan, hindi na ako nagkakamali. Madalas Jackie Chan ang sinasabi ko. Si Jose Marichan, pero hindi po yun ang gusto kong bigyan natin ng pansin. Kundi ito po, tingnan natin, mga kapatid. Hindi yan. Next slide. Yeah. Okay. So, yan po yun. Mga kapatid sa Lord. Yan ang aabangan natin. So, September 21, mga kapatid, ay magdadaos po tayo ng ating church anniversary ng Ebenezer, Ascend and Conquer. Wow. Praise God. Puri ng Panginoon. So, next month ay ating anniversary month. Pakibati nga po ang katabi ng sabihin ko sa kanya, Happy Anniversary. Yeah. Tapos sundan mo, Happy New Year. Yun. Ganun talaga. Praise God. Panibagong taon ulit ng ating paglilingkod sa Panginoon. Kaya nga po kung kayo po ay hindi pa nakakapagpalit ng profile pic, kung kayo po ay bahagi sa mga Ebenezer, andyan po yan, pwede po kayo magpalit ng profile pic. Meron ng mga kapatid na nagpalit ng profile pic. Sino nga yan? Sino yung nagpagpalit ka na, no? Okay, may profile pic na. Para makita niyo po, si Josia, yan nandan. Yung mga iba po na hindi pa, hindi ako maalam masyado na, nagpapaturo pa ako kung paano. Pero, nandyan po yan, mga kapatid, saan po ay i-spread natin ang kapitian ng Panginoon. Alam niyo po, hindi lahat ng church ay umaabot sa 44 years. Amen? Hindi lahat. Kung iba po ay nagsasara, ay sumusubo na, hindi ganun kadali, mga kapatid sa Panginoon. At mapalad tayo, dahil dumating tayo doon. Amen! Amen po. Praise God. Bagamat may ups and downs, talagang mahirap, hindi ganun kadali na makasurvive, makapagpatuloy, pero God's grace, talaga po itong ating paglilingkod sa Panginoon ay sola gracia. All by grace alone. Hindi po talaga ito kayang maabot ng kapatid. Lalo na nung dumating yung pandemic, na halos ang mga church po ang nagsara na. Actually, kahit sa ibang bansa po ay may mga church na nagsara because of pandemic, dahil sa pandemic. Kaya nakakalungkot, mga kapatid sa Panginoon. At this coming September 21 ay anniversary natin, ay gagawin po natin yan. At meron tayong speaker, at yan po ay si Pastor Stephen Prado. Siya po ang isa sa mga lingkod ng Diyos na napapanood nyo sa YouTube. Papakilala ko sa inyo kung sino siya kasi yung po si Stephen Prado ay nakasama po sa ministry. Isa po siya sa aking team member sa mission at malapit agi niya sa buhay namin ni Ate Franz at yan po yun, mga kapatid sa Panginoon. Saka ako nang i-explain sa inyo yung ilang mga bagay sa kanya. Okay? So, praise God. Pakisabi sa katabi, huwag kang mawawala sa anniversary. Yan. Pakisabi rin sa katabi, sa anniversary, mag-invite ka rin, ha? Yan. Sabi nyo, sa next anniversary natin, mag-invita tayo, open for all. Pero, paalala ko lang mga kapatid, huwag nyo pong invite yung pong mga may church na. Kasi linggo po yan. Baka hindi sila pumunta sa church nila, magalit sa akin yung mga pastor. Ang invite ninyo po ay yung mga family members, friends, mga kaibigan na hindi pa po nakakapag-church, lalo na po yung mga believers. So, invite natin dyan at makita-kita po tayo sa Mayapa, Copper Court, yan po sa Pagsahan. Yan po ay malapit sa bahay
ng ating Mayor Ejercito. Yan po yun. Okay? So, praise the Lord. Purihin ang Panginoon. So, ang ating pong pag-usapan ngayon ay pamamagitan po natin ng 10 courage at pukunin natin yan po dito sa Judges chapter 6 verse 11. Pwede po pagtayin natin ito may muli sa pagbasa ng kanyang salita. Now, the angel of the Lord came and sat under the terebinth tree, which was in Ophrah, which belonged to Joash the Abiezrite, while his son Gideon thrashed wheat in the winepress in order to hide it from the Midianites. Father, in the name of Jesus, samahan mo po kami sa pagbubulay ng mga salita. Nakawa namin ito at ibigay mo, Lord, sa aming mga puso. Panginoon, ng mga salita na may ingatan namin upang kami patuloy na nagtiwala sa iyo. Patuloy kami, Lord, na maglingkod sa iyo. At ang mga salita may gamitin mo po, Panginoon. At ilin mo kami sa lahat ng mga gawa ng kaamoy at hindi kami magkasala laban sa iyo. Kaya po, Lord God, ang mga salita ng aming mga papaking na maging kalakasan ng mga sa amin at makatulong po sa aming patuloy na pagsunod sa iyo. Pagpalang mo natin mga anak, mga dito sa unahan, gandun sa likuran, sa lahat po, Panginoon, ng mga kapakinig ng iyong mensahe. Mangusap ka sa kanilang puso. Ito po, O Diyos, ang aming pong dalangin, pakura kami ng iyong banal dito sa pangalan po ng aming Panginoon na si Jesus. Amen. Amen and amen. Praise God. Purihin ang Panginoon. Okay, kunin lang natin ang kaunti yung background niyan, yung Judges na yan. Ang ating pong pinaka-main character ngayong umaga ay walang kundi si Gideon. Si Gideon po isa sa mga judges, isa sa hukom, kasi nung time ni Gideon, wala pang king, wala pang hari ng mga Israel. Kaya ang mga nag-lead sa kanila, mga kapatid, after ni Moses, Joshua, and then yung pong mga judges, isa ron si Gideon. Okay, si Gideon po, mga kapatid. Alam niyo po, panahon ni Gideon, ang mga Israelito ay under oppression, meron silang malaking problema sa mga Midianites. Kaya mababasa niyo po dyan, mga kapatid, na si Gideon ay nagtatago sa mga Midianites. Diyan po yung word na hide. Kung inyong napansin, mga kapatid, nagtatago po siya sa mga Midianites. Sino ba itong mga Midianites na ito? Ito po ay enemy ng Israel. Kalaban sila ng Israel. Sila yung oppressor. Mga kapatid, sila yung problema ng mga Israelita. Sila yung malaking issue, mga kapatid, sa buhay ng mga Israelites. Malaking hamon sa kanila. Ito ay nakapagbibigay ng stress sa kanila. Kaya nga nagtatago si Gideon. Kasi baka makita siya ng Midianites at magkaroon siya ng problema sa kanyang ginagawa. Alam niyo mga kapatid, kung i-spiritualize po natin, kung atin kung bibigyan ng pansin sa spiritual na bagay, ang mga Midianites po, mga kapatid, ito po yung nagbibigay ng problema sa buhay natin. Okay? Lahat tayo may mga Midianites sa buhay. Okay? Lahat tayo may mga problema. Sino pong walang problema dito? Sa kamay. Bibigyan ko. Libre. Sino po ang walang problema? Sa kamay at ating bibigyan ng libre. Libre po, libre. Walang kaya. Wala kang problema na bibigyan ka. Libre. Meron ka na? Madami. Napaka-generous. Kaya ikaw yung hindi ng grasya, wala ka pang problema, bibigyan kita. Libre. Meron din. Yung isang gawin natin. Kayo mga yun, wala kayong problema. Bibigyan ko kayo. Okay, mga Midianites. Alam niyo po, kapag nagpapaharap tayo sa mga Midianites, ito yung madalas, mga kapatid, na ayaw natin gawin, pero nagagawa natin. Ayaw natin gawin, pero nagagawa natin. Ito po yung tinatawag natin na 4H's. Mga kapatid, we don't like to do. Ayaw sana natin ito. Pero madalas, ulit ko, ito ay ating nagiging initial reaction. Parang ito yung nagagawa natin. Unang-una, mga kapatid, sa Panginoon, maraming mga tao
kapag nagkakaproblema ay nagtatago. Hide. Kaya nagtatago sila. Diba? Nagtatago sa mga Midianites ang mga Israelita ng panahon ni Gideon. At maraming mananampalataya kapag may problema, it's either we fight or we fight. Fight versus flight. Diba? Yung iba lumalaban sa problema, yung iba humaharap sa problema, yung iba talagang hindi inatrasan ng problema, pero yung iba nagtatago. Yung iba umaayaw. Ayaw nila mga kapatid ng problema. Iniiwasan nila. Wag na, madalas sinasabi natin ay wag na natin pag-usapan yan. Stress. Wag na natin pag-usapan ng problema. Kaya nakakasira ng araw. Yan. So we fight. Tumatakas tayo mga kapatid sa Panginoon. Alam nyo, ganyan po yung problema ng marami mga kapatid sa Panginoon. So kung gusto po kayo po ba humaharap pa ba? Lumalaban pa ba sa mga problema o tinatakasan nyo na ang problema? Alam niyo po, ibibida ko ulit sa inyo si Magkulas ngayong umaga. Kilala niyo po si Magkulas? Naalala pa ba niyo siya? Ibibida ko ulit si Magkulas. Alam niyo po si Magkulas po ay may mga kaibigan siyang magigaling siya sa art. Yung pong sila po ay mga martial artists. Magigaling sila sa self-defense. Magaling sila dyan. Yung isa, sabi ni Ma'am Berting, alam nyo mga kaibigan, sabi niya, ako ay napakagaling sa karate. Wala pang tumatak akin sa karate. Sabi niya, wow, galing mo ha. Sabi niya, pero wala yan. Sumagot si Ma'am Bob, sabi niya, hindi yan uubra sa aking alam. Mas magaling yung alam ko. Ang sabi niya, ako magaling sa taekwondo. No, di ba ka? Mas magaling yun. Sabi niya, wala pang tumalo sa akin, ang dami ko ng award. Pagdating sa taekwondo, sabi ni Manang po, hindi nagpatalo sa mamiss ko. Sabi niya, wala yan. Yan karate, taekwondo, ako judo. Lahat kayo, kaya kong ibalibag. Sabi niya, hindi ko upra lahat yan sa akin. Sabi nung ni mamiss ko, siyempre si Magkulas, hindi nagpapatalo. Diba? Tahimik lang siya. Sabi ng mga kaibigan niya, ano? May pagmamalaki ka ba? Sabi niya, alam niyo na kaibigan, yan lahat ng awal mo, sisiw yan sa akin. Meron akong bagong natutunang galing at ito ay tinatawag kong sayunachi. Sabi niya, narinig niyo na ba yan? Ganun ang forma niyan, ganito. Sabi niya, itong sayunachi na ito ay pag natutunan niyo, masigit kayong gagaling. Talaga, ano ba yan? Paano yan? Ganito, pag ikaw ay napaharap sa isang kalaban, ganito ang forma. Pagkatapos, pag medyo malaki at talagang magaling yung kalaban sa tingin mo magaling, ang gawin mo ay kunin mo yung tsinelas mo, itapon mo sa kanya, sabihin mo sa kanya, sayo na ang tsinelas ko sa may takbo. Yun ang sayunachi. No? Sayo na ang tsinelas ko. Kung ito, no? Dapat tumawa kayo. Doon joke na yun. Natutunan ko lang yan sa aking my friend. Sayunachi. Kaya pag-aralan niya, pag medyo malaki ang kalaban nyo, hindi nyo kayanin. Gamitin nyo yung galing ng sayunachi. Gusto mong matutunan yan? Ha? Gusto niya? Ayan. Okay. Kaya naman ako. Okay. Kaya maraming tao mga kapatid, hindi talaga nila kayang harapin. Tago na lang sila. Then second, mga kapatid ay yung health. Minsan, gusto mong magtagumpay sa buhay, pero kapag dumating ang panahon na may pumipigil sa iyo, hindi pa na pinagpapatuloy yung goal mo, yung gusto mong mangyari sa buhay mo. Di ba ba nung panahon ng pandemic, di ba maraming ganyan, maraming negosyo na patigil, maraming negosyo nagsara, maraming negosyo na nawala. Okay? Kasi pandemic. Kung minsan, mga kapatid sa Panginoon, pag nagkakaroon tayo ng problema, ayaw ko na ipagpatuloy ito. Tumitigil na tayo, mga kapatid. Kasi pagkaramdam natin, hindi na tayo magtatagumpay, wala na. Kaya, yun ang madalas na ginagawa natin, tumitigil na tayo. Actually, kung kayo po may mga pangarap, kung minsan pag nahadlangan yung mga pangarap na yan, hanggang ngayon, pangarap pa rin. Hindi pa rin natutupad. Kasi tumitigil na tayo. Ayaw natin. Kasi ang hirap pala.
ang hirap pa lang maabot yung pangarap ko, mahirap pa lang maabot itong goal ko, kaya titigil na lang ito. Yun ay dahil sa mga pressure, dahil sa mga media needs, kaya sabi, ayoko na. Okay, iibahin ko na lang ang direksyon ng buhay ko. Okay, ayaw na natin. Mga kapatid, at dahil doon, mga kapatid, nakakaramdam tayo, kahit ayaw natin, nasasaktan tayo, hurting, nadidepress tayo, mga kapatid, nai-stress tayo, and later on, mga kapatid, nakakaramdam tayo po ng galit, hating, mga kapatid, nabubuo sa ating puso ang espiritu ng hate, mga kapatid. So lahat ng yan, mga kapatid, ayaw natin yan. Amen? Amen po? Ayaw natin yan. Pero madalas, yan po yung nararamdaman natin, mga kapatid, pag umaharap tayo sa ating mga pagsubok, mga kapatid, sa Panginoon. Madalas ay tumatakas tayo, madalas ay tumitigil tayo, dahil tayo po'y nasasaktan, at tayo po'y nag-uumpisa ng magalit, na nabubuo na po sa ating puso yung hindi magandang espiritu. Ayaw natin yan. Mga kapatid, pag nakakita tayo ng mga Midianites, ganyan yung nararamdaman po ng maraming tao. Maliban na lang, mga kapatid, unless we see the Midianites differently. Kapag nakita niyo po ang Midianites sa mga problema sa ibang aspeto po, sa ibang perspective, lalo na sa perspective ng Diyos, kung paano itong tinitignan, yan pa lang tayo makakaharap, yan pa lang tayo magtatagumpay sa Panginoon. Kaya nga ang tanong, paano mo ba tinitignan ang problema mo? Paano mo ba tinitignan ang mga hamon sa buhay mo, ang hamon sa paglilingkod? At paano ba ito tinitignan ng Diyos? Yun ang labanan dito. Yung perspective po, yung pagtanaw. Paano mo tinitignan ang problema mo? Ito ba kasi laki ng mundo? O maliit lang? Paano mo hinaharap ang problema mo? Ito ba ay kaya-kaya? Ito ay parang hindi mo na kayang harapin. Depende po yan sa perspective. Depende sa tingin. Ngayon, subukin ko po, sumandali, kung paano kayo tumitingin at ano ang inyong nakikita. Bigyan mo kayo ng example. Tingnan natin ito. Itong picture na ito. Yan. Sino po, ano po nakikita nyo dyan? Sa picture na yan, mga kapatid sa Panginoon. Sino po nakakita ng lalaki? Yung parang may hawak siyang, ilip. Ang tawag doon? Yung instrumento, saxophone. Kita niyo ba? Sino nakakita po ng lalaki na may hawak ng saxophone? Tapos ang mic. Okay. Sino naman na nakakita ng ibang larawan na nandyan? Ano yung nakita niyo ibang larawan? Babae. Mukha ng isang babae. Okay? Woman face. Okay, tinan nyo maigi, mga kapatid sa Panginoon. Diba? Dalawa po yung picture niya. It's either lalaki o kaya babae. Tama ba? Sino nakakita ulit ng babae? Mukha ng babae? Sino nakakita ng lalaki? Yan. Magkakaiba. Di ba? Si Rian tsaka si Ichan, parang magkaiba din ang nakita. Di ba? Ganyan yan, mga kapatid. Kasi minsan tinitingnan natin ang isang bagay na parang, bakit ganito yan? Yung pala yun. Yan pala ang lakawan niya. May mukha pala ng isang babae. Okay? So, yan yun, mga kapatid. So, another picture. Teka pala, bago natin na another picture, kailangan galingan nyo, ha? Ang makakakita ng tama, may passes sa langit. Joke lang. Okay, next slide. Tingnan natin. Yan. Okay? So, ano nakikita nyo? Okay. Listen. Tingnan niyo po, anong picture? Rio, Ichan, ano nakikita niyo yung picture dyan? Ano nakakita ng picture? Sino nakakita ng ibon? Taas sa kamay, ibon. Yan. Okay. Sino mo nakakita ng ibang picture? Ano nakita niyo? Rabbit! Sino nakakita ng rabbit? Asan daw yung rabbit? Nagkaaway na sila. Nagtatapin na sila. May rabbit dyan. Rabbit yung isa. Hindi na ibon. Rabbit yan, rabbit. Kita nyo ba? Nakita nyo yung rabbit? Kaya kita mo yung rabbit. Yung tuka, parang na yung kanyang tenga. Okay? Rabbit. Yan. So, tignan nyo lang maigi. Okay, minsan, ganon. Ang
agad nakikita natin, ibon! May dalawang tuka, mahaba yung tuka niya. Pero kung titignan niyo siya ng mas maigi, may makikita kayo isang image at yun yung rabbit. Okay? Siya nakakita ng elephant. Elephant. Hindi, wala. Wala kayo. Joke lang. Joke lang. Wala kayo elephant. Okay? So, yan po yan, mga kapatid sa Lord. Either a bird or a rabbit. Okay? So, yan yun. Depende po yan sa kung ano natin ito tinitingnan. So, ngayon mga kapatid sa Lord, tanongin ko po kayo, nakilala niyo yung sarili. Alam niyo kung sino kayo, pero ang tanong, paano ka ba tinitingnan ng Diyos? Ano ba ang nakikita ng Diyos sa iyo? Kaya niyo po bang sagutin yun sa inyong sarili? Ano ba ang nakikita ng Diyos sa atin? Kasi tayo, kung i-explain natin, i-define natin ang ating sarili, kaya natin, ako, itong hilig ko, itong interest ko, itong mga ayaw ko, itong mga gusto kong gawin. Kaya ko. Pero paano naman ang Diyos tumitingin sa iyo? Nakikita mo ba yun? Kung paano tumitingin si Lord sa iyo? Church, tanawin natin ang ating sarili, hindi lang sa kung anong nakikita natin, kundi ano yung nakikita ng Diyos sa iyo. Amen? Amen po? Alam niyo po, habang nagtatago si Gideon, ito yung sabi ng Diyos sa kanya, sa Judges ulit, chapter 6, verse 14. Sabi ng Lord dito, then Lord turned to him and said, ang sabi kay Gideon, go in this might of yours. Go in this might of yours. And you shall save Israel from the hand of the Midianites. Have I not sent you? Grabe no? Si Gideon po, nagtatago para hindi makita ng mga Midianites. Tapos biglang kinausap ng Lord at sinabi ng Lord sa kanya, ang salita nito. Ito kasi yung nakikita ng Diyos kay Gideon. Pwede siyang gamitin ng Diyos to save the Israelites, mga kapatid from the Midianites. Paano gagamitin ng Diyos ang isang tao niyan na duwag, takot, mga kapatid? Pero tingnan niyo po, ano ang sagot ni Gideon? Paano niya tinignan ang kanyang sarili? Katulad din ba ng nakikita ng Diyos sa kanya? Ang sabi sa verse 15, ito ang sabi, so he said to him, sabi ni Gideon sa Lord, oh my Lord, how can I save Israel? Indeed, my clan is the weakest in Manasseh, and I am the least in my father's house. Ang ganda ng tingin ng Diyos sa kanya, gagamitin na siya ng Lord to save the Israelites, tapos ang tingin niya sa sarili niya, I'm the weakest. Yung pamilya ko panghina, and I'm the least. Ang iyong pinaka. Napapasin niyo po? Hello? Nandiyan po ba tayo? Nabubulay niyo ba yan? Hindi ako malakas. Hindi ako magaling. Walang magaling sa pamilya ko. Lahat kami. Mahina. Grabe. Magkaiba sila ng tingin ng Lord. Amen? Mga kapatid, because least, hindi mo ba nakikita yan? Hindi ako nagtatago, Lord. Sa mga Midianites. Kaya ako nagtatago. Kasi wala akong ilalaban sa mga Midianites. Dapat sasabihin mo, iniligtas mo ang Israelites. Wow! Naintindihan niyo po? Hello, nandiyo po ba kayo? Naintindihan niyo yung kwento, mga kapatid, sa buhay ni Gideon, mga kapatid. Kasi akala natin yung Gideon ng mighty warrior agad eh. Hindi po, mga kapatid. Ganyan sa ganyan sa kahina, mga kapatid. So, ano bang perspective mo sa buhay? Paano mo tinitignan ang iyong sarili? Tulad ka rin ba ni Gideon? You're the weakest, you're the least. Pero sabi ng Lord, hindi. Hindi. Ano ba nakikita mo sa sarili mo? Ano ba ang nakikita ng Diyos sa iyo? Ano ba ang halimbawa? Bigyan ko yung example ng weakest o kaya ng least. Bigyan ko yung example. Mga kapatid. Sino po sa inyo dito mga nag-aaral na? Mga
pumasok na sa eskwelahan, mga naging guro, taas ang kamay, tama, pumasok sa eskwelahan. Lahat ng mga nag-aaral, taas ang kamay, lahat ng mga nakapasok sa school. Yan. Di po ba sa school, meron tayong tinatawag na mga section? Tama? Section 1, Section 2, Section 3, meron ng pilot, mga gano'n, ano, mga extra section, mga mahusay yung lahat na magagaling. Nandoon. Dati noon, kasi kami noon, Section 1 lang, Section 2, Section 3. Pag magaling ka, nasa Section 1 ka. Pagka medyo hindi masyadong magaling, nandun ka sa list. Yung, ano ang pinakamababang section? Mga teacher, ma'am, ano ang pinakamababang section sa school? Section ano? Pag Section 1, yung Section 2, Section 3, wala bang ganon? Lahat Section 1, ma'am? Ulit, ma'am. Ano po yung regular section na yan? Section? Wala pong Section 1, walang Section 2. Regular na. Pagkatapos ng special section, regular section. Okay. So, yung kung magagaling, nilalagay ba natin sa regular section? Saan sila yung nilalagay? Sa mga special section. Okay. Hindi na ako masyadong familiar sa mga section sa school ngayon. Kasi noon kami, ganyan. Actually, nung ako'y college, may Section 12 pa kami. Section 12? Sipin yun. Section 1, Section 2, hanggang sa Section 12. Sa dami po ng estudyante, mga kapatid sa Lord. Okay, ganun yun, mga kapatid. Okay, regular section. Gamitin natin yung word na yun sa panahon natin ngayon, regular section. Okay, let's say, nasa regular section ka, mga kapatid sa Lord. Siyempre, pag napunta ka dun sa dulong section, dun sa regular section, alam mo na kung ano ang iyong kakayahan. Hindi ka pwedeng makipagsabayan sa mga bright na students, mga estudyante mahusay, magagaling, hindi ka pwedeng makipagsabayan sa kanila. Kaya na hindi ka napunta doon sa mga special sections kasi marahil kung dumaan ka sa exam, dumaan ka sa mga pagsusulit, hindi ka nakapasa, kaya hindi ka doon sa regular section. Maring ganon, mga kapatid ng senaryo. Pero kapag taas, nasa pilot ka, nasa special section ka, kasi ibang klaseng bata ito. Mas mahubog ito kung ito ay nasa special section. Maring ganon, mga kapatid sa Panginoon ng senaryo. Ngayon, i-picture po natin ito, mga kapatid. Ikaw yung nasa regular section, tapos nandun ka sa dulong section. Okay? Ikaw yung talagang at least nakapag-aral. Okay? Hindi man nakasabay sa mga magagaling at mahusay, at least nandun ako, nakapag-aaral ako. Ito na ngayon ang senaryo. Picture niyo po lang ito. Sasabihin ng teacher mo, nasa dulong section ka, sasabihin sa'yo, anak, estudyante ko, sa susunod na linggo may quiz bee. Ikaw ang ilalaban ko. Ang kakalabanin mo ay yung mga nasa special section. Kakuha niyo yung senaryo, mga kapatid. Nasa tulong section ka, tapos kinuha ng teacher mo para ilaban sa mga mahuhusay at magagaling na estudyante. Hello? Hindi na niyo po sinasabi ng aking pinipicture, mga kapatid. Tapos sasabihin sa'yo, halika na. Mag-aaral ka na, mag-review. Ilalaban kita. Ngayon, mga kapatid sa Lord, bilang estudyante na alam mo yung kakayahan mo at haharap ka sa mga mahuhusay na estudyante, ano yung mararamdaman mo? Sasabihin mo ba sa teacher mo, yes! Ang galing relax ang pangalan ni teacher sa akin. Kaya mo yan! O sige naman matatalin ng estudyante na yan. Wala yan sa akin. Ganun ang mararamdaman mo, mga kapatid sa Lord. Nakuha niyo po yung senaryo? Nandiyan po ba tayo, mga kapatid? Yung bang alam mo yung kakayahan mo, alam mo yung galing mo, tapos ilalaban ka pa sa mas matalino sa'yo, sa mas magaling sa'yo. Anong pakiramdam, mga kapatid? Parang sa church lang din. Parang sa church, mga kapatid. Alam mo, hindi mo kayang mangaral ng Ebanghelyo. Tapos bigla na pinakwento, sa linggo, ikaw ang preacher. Na may katabi mo, sabi mo, pwede ka bang preacher sa linggo? Kung alam mo yan, kung nagagawa mo na yan, okay yan. Yes!
Nanay niya, magpipitch ka sa linggo. Kaya natin yung kabo. Ano yan? Naglulukan kayo dito? O kaya naman, alam mo, hindi maganda ang boses mo. Tapos sasabihin, ikaw ang song leader sa linggo. Bakit kayo nakatingin kay Presence? Ikaw talaga. Ikaw talaga mag-lead ng worship. Yeah, mag-lead ka ng worship sa linggo. Hallelujah. Amen! Alin kayo ni Rio, dyan na lang siya. Kaya, na-imagine niyo po yun. Mga kapatid, buti sana kung katulad tayo lahat ni Bishop Ichan, na pwedeng kapalit ko, pag ako'y wala, siya tumatay. Ganyan po kalakas ng spirit. Yung fighting spirit niya, grabe. Mga kapatid sa Lord, hindi yung ganun kadali. Yung ipapagawa sa yung isang bagay na napakalaki, tapos, alam mo yung kakayahan mo na hindi mo kaya. Just like Gideon. Nararamdaman nyo ba yung pakiramdam ni Gideon, mga kapatid? Me? I will save the Israelites? Me? Ako ba yun? Ako ba ang gagawa mo? I'm the weakest. I am the least. Ako Lord, ako talaga? Baka nagkakamali ka na. Nakuha niyo po yung picture? Andiyan po ba tayo? Mga kapatid, minsan ganun. Si Lord. Diba? Alam mo yung kakayahan mo. Tapos sasabihin ni Lord, gawin mo to. Lord, hindi ko kaya yan. Siya na lang. Mas magaling sa akin yun. Why? Naintindihan po, mga kapatid sa Lord, ang totoo, minsan yung sinasabi natin, hindi naman tayo nagsisinungaling. Totoo naman yun. Tama naman yun. Tayo yung weak, tayo yung least, mahina talaga tayo. We are so weak. Obvious yun. Kasi we're humans. Mga tao tayo. May mga weaknesses, may mga kakulangan sa buhay. And no one is perfect. Ika na, mga kapatid. Tapos sasabihin, Lord, ikaw yun. Ikaw talaga yun. Pero kung minsan, may mga mananampalataya, may mga tao, na alam na lang mahina siya, minamagnify pa, in-exemplify pa. Diba? I'm the weakest. I am the least. Wala akong galing. Wala. Obvious na nga. Minamagnify mo pa. Alam naman ni Lord yun, na for all I've seen, lahat tayo nagkasala. And no one comes to the Father. Except one. Kahit isa. Diba? Wala talaga. Sino ba sa atin ang karapat-dapat sa karya ng Diyos? Wala. Sino sa atin ang magaling? Wala. Mahina tayo. Kahit pagsamasamahan yung galing natin, sa harapan ng Diyos, wala yun eh. Kaya sabi ni Paul, sabi niya, ano ito? Basura itong na-achieve ko. Basura itong narating ko. Ang sabi ni Paul, kung ikukumpara sa grasya ng Diyos. Amen? Mga kapatid, kung weak tayo, kung madalas nagkakamali tayo, kung madalas nakikita natin yung weakness natin, mga kapatid, gusto ko lang kayong tanungin, yung bang mga sinasabi ninyong hindi nyo kaya, yung bang mga sinasabi ninyong wala kayong magagawa, yan ba ang gusto nyong ipasa sa susunod na henerasyon? Yan ba ang gusto nyong ipasa sa inyong mga anak? Anak, mahina ako ha. Tandaan mo yan. Ikaw anak ko, mahina ka din. Mahina ang ulo ko. Ikaw anak, mahina din ang ulo mo. I am the weakest, you are also the weakest. I am the least, you are also the least. Ganun ba? Ganun ba ang gusto natin ipasa sa atin
susunod na henerasyon, sa ating mga anak, sa ating pamilya. Sana ang makita natin ay hindi tayo, kundi ang makita natin ay yung kung ano yung nakikita ng Diyos sa iyo. Amen? Paano ka tinitignan ng Lord? Sinasabi ba ng Lord na, anak, hindi mo kaya papagawa ko, mahina ka. Bago ka lang. Naku, wala. Ang dami mong kasalanan, hindi ko obra sa aking kaharian. Ganun ba tayo tignan ng Diyos? Ang dami mong failure, ang dami mong kabiguan, tapos sasabihin mo, papagamit ka sa akin. Hindi ganun tumingin si Lord. Amen! Balikan natin yung verse 14. Ang sabi din sa 14, then the Lord turned to him and said, go in this might of yours. Anong ibig sabihin yan, mga kapatid? God believes in you. Naniniwala ang Diyos sa iyo. Gaano man meron kang lakas na sinasabi mong maliit lang, you're the least, you're the weakest. Kahit ang lakas mo'y galatak lang, may use the word latak. Alam niyo ba may word na latak? Yung latak. Kahit ang tingin mo sa sarili mo, ang lakas mo'y napakaliit lang. Na parang walang magagawa. Gusto kong sabihin sa iyo ngayong umaga, God believes in you. Naniniwala ang Diyos sa iyo. Amen! Kahit sino ka, kahit anong meron ka, mga kapatid, yung maliit, yung galatak na lakas mo, naniniwala ang Diyos na pwede ka niyang gamitin sa galatak na lakas mo. Amen. Hanggang si Lord ang ginagamit talaga. Hindi yung mga malalakas, hindi yung mga matatalino. Yun pong kinukutya ng mundo. Yung mga hinahamak ng mundo. Kaya gamitin ng Diyos yan. Amen? Hindi mawala sa isip ko pagdating sa ganyan, yung ating pong pambansang kamao, si Manny Pacquiao, nagsimula siya sa isang walang kakayahan. After po, pag lumalaban siya, nananalo siya, naging pag-usap, may interpretar pa siya. Kasi hindi siya mag-English ng diretso. Pero, nakita natin, kung siya po'y naging mananampalataya, ginamit siya ng Diyos. Ginamit siya ng Diyos. At marami po siyang naabot ng mga tao para kay Kristo. Amen? Naintindihan po ninyo ang sinasabi, mga kapatid sa Lord, kahit gaano ka kaliit, kahit gaano ka kahina, naniniwala ang Diyos sa iyo. Kaya ka niyang gamitin. Kaya kang gamitin ng Diyos. The Lord believes. Amen. Amen po. Naniniwala ang Diyos sa kakayahan mo. Parang sinasabi ng Diyos na ganito, anak, kahit kapatak na lang yung lakas mo, parang ang patak sa tingin mo, yung tapang mo, gagamitin ko yan. Yang kapatak na lakas mo. Amen. Your little can go farther. Tingnan mo yung katabi mo. Sino mas malakas sa inyo? Sino ang may latak na lakas sa inyong katabi? Ikaw ba? Mga kapatid, kaya tayong gamitin ng Diyos. Amen? At napakaraming example niya sa Bible. Remember the feeding of the 5,000s? Mga kapatid, yung pagpapakain sa 5,000. Sino nagpakain sa 5,000? Mga kapatid, sino nagbigay ng 5 tinapay at 2 isda? The boy. Isang bata na may baon, pinakain ng 5,000. So, bakit lang? Kaunti lang. Pero naging kabusugan ng marami. Amen? Mga kapatid, ang example dito ay si Moses. Si Moses, nung tinawag sa Lord, ililigtas mo, palalayain mo ang aking bayan sa pagkaalitin sa Ehipto. Sabi ni Moses, no, Lord, no. Not me. Ano ako?
sa bayan Israel, utan ako. Yan si Moses. Hindi siya magaling ng salita. Pero ginamit siya ng Diyos. Amen. Walang kakayahan. Pero alam natin ang kwento ni Moses. Grabing mga himala ang naranasan ng mga Israelites through the leadership of Moses. Amen? Di mo ba? Bakit hindi kayo pamilya sa kwento ni Moses? Ganun po yun. Wala sa kakayahan. Pero siya yung ginagawa para makatapit sa Red Sea. Ang bansa ng Israel. How about Joshua? Si Joshua isang mahinang tao. Laging takot. Mahina ang loob. Kaya kung babasahin niyo ang book of Joshua, lagi niyo masasabi, lagi niyo marinig yung sinasabi ng Lord, be strong, be courageous. Yun ang lagi sinasabi ni Lord sa kanya. Magpakatapang ka. Kasi duwag talaga si Joshua. Na Joshua, kumusta ka hindi mo? Okay naman. Naging lalaki kang bigla. Parang katulad ni Pastor Idrin, naging nailagay sa lalaki. Akala'y lalaki. Mga kapatid sa Lord, si Joshua po, duwag. Kaya sabi ni Lord sa kanya, be strong! Be courageous! Pagulit-ulit! Mga kapatid, sinabi ng Lord yung kay Joshua. Hindi siya kasing tapang ni Moses. Duwag siya. Pero alam natin lahat, nang paggamit si Joshua sa Diyos, the wall of Jericho, mga kapatid, ay bumaksak. Mga kapatid, through the leadership of Joshua. Alam niyo yung kwento ng Bible? Di ba? Mga kapatid, how about David? The young shepherd. Si David, mga kapatid, saan niya nakuha ang una niyang tagumpay? Mga kapatid, laban sa kagatan nung naparap siya kay Goliath. Alam natin ang kwento, mga kapatid, pinagtawanan siya, nililibak siya ni Goliath. Nang sabi ni Goliath, may musmus ka pa. Ano kinalaban mo sa akin? Halika at pakain kita sa mga ibon. Tinuyan siya, hinamak-hamak siya ni Goliath. Pero hindi ni Goliath na yung hinahamak-hamak niyang tao, yun ang papatay sa kanya. Bata lang, balit lang, pero binamit ni Lord. Amen? Listen to this. Kapag naniwala ang Diyos sa iyo, sapat na yun. Kapag naniwala ang Diyos sa iyo, sapat na yun. Dahil siya mga kapatid sa Panginoon, naniwala ka sa Diyos, naniwala ang Diyos sa iyo, sapat na yun. God believes in you. Amen? Tingnan mo ulit ang katabi mo. I-congratulate mo. Sabi mo, naniniwala ang Diyos. God believes in you. Encourage mo, sasabihin mo, kaya mo yan. Amen! Believe in God! Because God believes in you. Kung nakikita mo, wala kang magagawa, wala kang nakayahan, hindi, naniniwala ang Diyos. Kung nakikita mo, ang liit lang, gapatan na lang yung lakas ko. God believes in you. Amen? Tuloy natin yung verse. Sa verse 14, then the Lord turned to him and said, go in this mind of yours, and you shall save Israel. Ililigtas mo ang aking bayan. Anong ibig sabihin nito? God is giving Gideon a purpose in life. And you, church, God is giving you a purpose in life. Bibigyan ka ng dahilan ng Diyos para mabuhay. Amen ba? Amen po ba? May dahilan, mga kapatid.
kapatid, ang ating buhay. Mahirap ang walang purpose sa buhay. Mahirap yan, mga kapatid. Alam niyo po, hindi tayo nabubuhay nang wala lang. Hindi tayo nabubuhay just to eat, drink, and be merry. Hindi yun ang purpose natin. Hindi tayo nabubuhay para kumain, tapos magtrabaho para kumain para magtrabaho para kumain. Hindi yun ang purpose, mga kapatid. Lalo hindi tayo na born again o nakakilala sa Diyos nang wala lang. God has a purpose in your life. Sabi ko sa katabi mo, may purpose ang Diyos sa buhay. Amen? Alam niyo po si Marceline Anderson. Siya po ay isang certified management consultant. Maaaring hindi niyo siya kilala. Pero ito ang sinasabi niya. Ito yung kanyang natuklasan. Actually, parang katulad din siya ni Matt Monroe nang sinabi. Ang sabi niya, mga kapatid, 87% of people have yet to discover their life purpose. Sa Tagalog, 87% ng mga tao ang kailangan madiskubre nila yung kanilang mga purpose sa buhay. Ibig sabihin, only 13% lang ang nakakatuklas ng kanyang purpose sa buhay. 87%, hindi nila alam talaga bakit sila nabubuhay, bakit ako nandito, bakit ko narating to, bakit binigay ng Lord to sa akin, bakit ganito ang buhay ko, bakit ganito ang pamilya ko, bakit ganito, bakit ganyan. Hindi nila alam. Bakit ako dinala ng Lord, bakit ako makakilala sa Kanya, bakit ako nagkaroon ng ministry, bakit ganito? Bakit ako napunta sa isang lugar? Hindi nila alam yung purpose. Mga kapatid, 87% hindi alam yung purpose ng kanilang buhay. Sabi ko sa katino, hindi ako yun. Alam nyo, yung mga tao hindi alam ang purpose sa buhay. Sila po yung iba-ibang focus, paiba-ibang gustong gawin, paikot-ikot lang, mga kapatid sa Panginoon. Ako po, masasabi kong andun ako sa 13. Sana kayo din. Sana all. Mga kapatid, sana nandun tayo sa 13. Wala tayo dyan sa 87. Na hanggang ngayon, tumanda na, hindi pa alam kung anong purpose na sa buhay. Sana maintindihan niyo po. Anong purpose na sa buhay? Sa ating mga lola, mga lolo dyan, mga kapatid, intindihin niyo po kung anong purpose. I-share ko po sa madali ang ating pong buhay bilang isang lingkod ng Panginoon. Dumating ko dun sa punto, totoo po ito, dumating ko dun sa punto na talagang ayaw ko na. Sa hirap ng ministry, sa hirap ng pagpapastor, anak man, itong tao, gusto ko na siya. Lord, hindi lang magpapastor. I will resign. Sabi ko, o kaya naman magre-retire na ako. Total naman, napakahaba na ng pinaglingkod ko sa iyo. Magpapahinga na ako. Ayaw na naman, pastor. Kasi sa lahat ng problema sa church, Lord, pag nagpa-problema ng church, sa akin ang lahat ng bato. Sa akin ang lahat ng pointing fingers, lahat nakatuko sa akin. Nung time na yun, may nagsalita pa sa akin, mga kapatid sa Panginoon, nung time na may nagsalita pa sa akin, Pastor, hindi ka karapat dapat na pastor. You're not worthy. You're not. Sabi ko, sugo na. Ayaw ko na. Then, ang ginawa ko po, lumapit ako sa ating spiritual covering. Yan ang kahalaga ng spiritual covering. Mga kapatid, yung may covering ka. Sabi ko sa spiritual covering ko, sabi ko, Kuya, ayaw ko na. Mahirap. Sugo na ko. Kasi, ginagawa ko ng best ko, ginawa ko ng lahat ng magagawa ko. I give my life, I give everything sa ministry. Pero ito yung naging ganito. Ang hirap. Sabi ko, ayaw ko. Alam niyo po, isa lang ang sinabi ng spiritual covering ko sa akin. Sabi niya, okay. Sabi niya, kung hindi ka na magpapastor,
Sabi ng aming spiritual covering, ano ang gagawin mo? Anong gagawin mo? Kung hindi ka magpapastor. Well, sa mind ko, wow, okay na. Eh, kung hindi na magpapastor, di magre-relax na ako. Kakain, mamamasyan, relax na ako sa buhay. Kung ako ay magkaroon ng pagkakataon mag-upload, mag-upload ako. Kung saan makarating, okay lang. O kaya, ang gagawin ko, magninegosyo na lang ako. Para maraming pera, malaki ang tithes. Di ba? Ang ganda ng iniisip ko. Nagninegosyo ako, wala na ako intindi. Intindi ko, family na lang, intindi ko, sarili ko na lang. Wala na ako intindi buhay ng ibang tao. At least, okay yun. Pero na, habang iniisip ko po yun, mga kapatid, doon sa tayo kayo ng aming spiritual covering, biglang minimay ng Lord sa akin, anak, yan ba ang purpose mo talaga? Yan ba talaga ang gusto mong gawin sa buhay? Mag-relax. Punta na ibang bansa. Mag-negosyo. Yan ba talaga yung purpose mo? Yan ba yung gusto mong mangyari sa buhay mo? Alam nyo, habang binubuhay ko po yun, dinala ko ng Lord sa pagluod sa kanya. Umiyak ako sa Lord, umulong sa kanya, Lord, sabi ko, forgive me, patawagin ko. Sabi ko, muntik na akong malis. Muntik na akong mawala. Muntik na akong mabago, muntik na mabago yung purpose ko sa buhay. And thank God, nilino ng Lord sa akin, anak, this is your purpose. Ikaw ay aking lingkod. I will go with you. Hindi kita magpapaya. And thank God, naiintindihan ko yung purpose. That's why I'm here. That's why I'm here. Still serving the Lord. Still serving the people of God. Mga kapatid. What is your purpose? How about you, church? Anong purpose mo? Hindi ka naging isang anak ng Diyos na wala. Hindi ka nabigyan ng ministry na madala. Hindi. May purpose ka. Tuklasin mo yung purpose mo at gamitin yun ayon sa kalooban ng Panginoon. Amen? Simple lang ang purpose ni Gideon. Iligtas ang Israel sa mga Midianites. Simple lang. Malinig nun. Mga kapatid. Sana, mga kapatid, nandun tayo sa 30%. Yes, Lord! Alam ko yung purpose ko. Mga kapatid sa Panginoon. Alam ko kung anong gagawin, kung saan ako gagamitin, kung anong gagawin ko sa karya ng Diyos. Hindi ako malilito, hindi ako magugulan. Mga kapatid, balikan natin yung verse pagmuli. Ang sabi doon, then the Lord turned to him and said, go in this might of yours. Gamitin ang lakas mo, kahit nainayan, kahit lapat ka niyan. You shall save this might, ililigtas mo ang aking bayan from the hand of the Midianites. Ang ganda ng sinabi ng Lord sa dulo, have I not sent you? It is me. It is me. Ako ito na nagsusuko sa iyo. Ako ito, hindi ka sinusuko ng sinuman. Ako ang nagsuko sa iyo. And it is a privilege, mga kapatid, to run errands for God. Pinipilihin mo po yan, mga kapatid, kapag tayo po ay naisugo, kapag tayo na pag-utusan ng Diyos. Amen! Sabi mo sa kapatid mo, it's a privilege. Napag-utusan tayo ng Diyos. Lahat ng ginagawa natin sa paglilingkod sa Lord, napag-utusan lamang tayo ng Diyos. Have I not sent you? Mga kapatid, ito yung privilege na gusto mong makita. Anak, sinugo kita para mangaral ng salita ng Diyos. Napag-utusan lang po ako ng Diyos, kaya ako nandito sa harapan ninyo. Napag-utusan lang ako ng Diyos. Anak, mangaral ka sa privilege. Napag-utusan lang ako ng Diyos. Yung mga tumutugtog sa praise and worship, napag-utusan lang din ng Diyos yan. Anak, mag-lead ka ng worship. Mag-lead ka ng makakanta ka,
magtugtog ka ng mga instrument. Lahat yan na pag-utusan ng Diyos para i-lead ang congregation sa presence ni Lord. Naintindihan nyo? Napag-utusan ka lang ng Diyos. Ito pong tao itong babaeng maganda sa dulo, napag-utusan lang ng Diyos yan na humawak dyan sa laptop para nakikita niyo mo yung mensahe. Napag-utusan lang ng Diyos yan. Yung pong ushers natin, napag-utusan lang ng Diyos yan yung mga ushers natin. Diba, Sir Nelly? Napag-utusan lang siya ng Diyos. Na-i-usher ang anak ng Diyos. It's such a privilege po. Isang privilege na akayin ilagay sa order ang mga anak ng Diyos during worship. It's a privilege. Napag-utusan lang ang tao ng Diyos. Amen po ba? Tanungin niyo katabi mo, napag-utusan ka naman ng Diyos. Si Lord ang tumawag sa iyo. It's not your pastor, it's not your brother, your sister, not anyone. Si Lord ang tumawag sa iyo. Kaya maganda mo yun eh. Yung word ng Lord, have I not sent you? Ako ito na nag-utos sa iyo. Napag-utusan tayo ng Diyos. Amen! Ang tanong lang, kung tayo po'y napag-utusan ng Diyos, paano ba tinakbo yan? Paano mo itinakbo? Yung utos ng Diyos sa iyo na maglingkod sa Kanya, paano mo itinakbo? Yung ministry pa nagkatiwala sa iyo ng Panginoon, paano mo siya itinakbo? Have I not sent you? It's a privilege. Hindi yan ay bibigay sa lahat. Pero ikaw yung pinili ng Lord, anak. Ikaw yung gagawa ng Diyos. Ikaw ang gagawa. Paano mo ito? Let's all start. Tumayo tayong lahat. Next one, ascend and comfort ang ating team. Make it a prayer. Gawin ko rin itong panalangin. Mga kapatid, Lord, let me see. I don't see. Tulungan mo ko, Lord, na makita ang mga hindi ko nakikita. Ascend and comfort. Church, mga kapatid, gusto kong makita niyo po, Gideon is a conqueror. Take courage. Laksan natin ang ating loob, mga kapatid, sa mundo. At kung meron tayong hindi nakikita, let's pray, Lord, let me see what I don't see. Make it a prayer this morning. Gawin niyo pong panalangin, Lord, buksan mo ating mata. Kaya kung makita ko, Lord, yung parawa ko sa akin. I am weak, Lord, the weakest. I am the least. Wala na akong pwede magmalaki. But Lord, thank you for believing in me. Salamat, Lord, naniwala ka sa akin. Salamat, Lord, naniwala ka sa akin ko kahit maliit na. Salamat, Lord. Salamat, Lord, dahil naniwala ka, Panginoon. I'm doing it sa niyang magaling. Ano ginagawa ko? Thank you for believing in me. Thank you, Lord.